Good morning, everyone. Kamusta po kayo? Pag-usapan po natin ngayon ito mga kababayan, ang nangyayaring rally kahapon ng hapon dyan hanggang sa gabi sa Uniteam. Dyan po sa may Bikutan, Taguig. At yan po ay nakakita natin na sobra-sobrang dami ng mga tao ang dumadating. At pati din po yung mga artista ay nakikisali na mayroong mga malalaking pangalan katulad nila ni Nura Honor at marami pang iba. Ito po ay pagpapakita ng Uniteam ng puwersa upang ipaghanda yung May 9 election sapagkat matatapos po ang kampanya natin nitong ating election sa May 7. Kaya po ay kahit saan man dako pumaparoon ang schedule ng Uniteam ay dinudumog po ng maraming tao. Kaya dito mga kababayan ay nakita natin na 13 days na lamang mga kababayan, eleksyon na. So yan po yung isang bangungot ngayon sa posisyon. Ay katunayan nga po itong si Kiko ay nagreklamo po. Ang sabi niya, hindi na raw sila nakikita ng mga tao. Ay hindi ko maintindihan kung ano pong ibig sabihin niya yan. Pero sa isang punto naman mga kababayan, wala naman silang ipinapakita ng mabuti doon sa taong bayan. Kung sila nagrarally, puro lamang po paninira. yan po yung dahilan dyan. Nangyayari sa kanila mga kababayan. Pero bago po natin makalimutan, mga kababayan, subscribe muna po kayo sa ating YouTube channel, Manny TV Komentaryo. At paki-click na rin po yung like, share, at pindutin na rin po yung notification bell para updated po kayo sa lahat nating video. At gaya nga po ng ating pinag-uusapan, ito nga si Kiko, nagreklamo nga siya. Di na raw sila nakikita ng napapanood ng taong bayan. Wala namang mapapanood sa kanila yung taong bayan. Sa totoo lang, wala namang kwenta yung kanilang ipinapakitang kampanya. Yan po yung sinasabi natin. Walang kwenta po yung kanila pinakikitang kampanya. Kaya yung tao wala din pong inaasahan sa kanila. Puro lang paninira. Kaya ito po yung dahilan. Ito po, katunayan nga po. Ito pong rally ni Marcos Uniteam kahapon mga kababayan. Ayan, tingnan nyo. Papakita ko sa inyo. Ayan po. Sobrang dami po yan. Doon po sa Taguig hapon yan mga kababayan. So, sobrang dami po. Napakadaming tao. Yan po yung katunayan na pagka maganda ang inyong ipinapakita sa tao, ay dunumugin kayo. Katulad kay Kiko, nakakatawa naman itong taong ito. Nagrereklamo pa. Wala naman talagang mapanood yung taong bayan sa kanila. Ayan po. Nakita ninyo sobrang dami ang tao na sumusuporta yan sa rally ni Marcos. Nakita ninyo? Napakadami po. Kaya hindi na po kailangan na tsansahin pa o bibilangin pa. Dahil sa sobrang dami ng tao na magmula pa po ng umaga ay dumating na hanggang sa hapon at kinagabihan. Isipin ninyo yan. So ganun po kaganda ang suporta ng taong bayan sa Marcos sapagkat hinahanap nila si Marcos ang kanilang sinisigaw. Kaya itong 13 days na lamang bago mag-eleksyon mga kababayan, mag-isip na kayo mga oposisyon. Ito sa totoo lang mga kababayan ay hindi po sa nagbibiro tayo. Wala po tayong
kinakampihan. Sinasabi lang po natin yung katotohanan. Ganun po kadami ang tao. Oh. Nakita nyo naman ang survey ngayon, mga kababayan. Ito papakita ko sa inyo. Mayroon pong bagong survey na lumabas ngayon tungkol po doon sa ito po ay sa MB Tangiri Survey. Ito po ay bago, April 2022, mga kababayan. Oh. So yung based doon sa survey lang sa rally lang sa Taguig kagabi ating babatayan, mga kababayan, ay patuloy po na lumalaki yung survey ratings ni Marcos. Ito po, yung sa Tangiri survey results, April 20 to 22. Si Marcos ay nakakuha ng 51.54%. 51.54%. At pumapangalawa po si Isko Moreno na mayroong 20.38%. Aba, nagbago na po yung trend ng survey. Dati si Leni Robredo ang pumapangalawa. Ngayon si Isko na po. At si Leni ay pumapangatlo. Mayroon siyang nakuhang 18.25%. Oh, nakita ninyo, mga kababayan. Ayan po, papakita ko sa inyo. Oh. Yan. So, pumapangalawa sa Isko. Ibig sabihin nito na palapit ng palapit ang ating eleksyon, sapagkat 13 days na lamang po, ay ang maglalaban nito ay itong si Isko na at saka itong si Leni Robredo. Leni Robredo at Isko ang maglalaban na ito. Si Marcos labas na doon. Sapagkat bakit po? Malayo na agwat ni Marcos eh. Milyang-milyang lamang eh. Kaya etong si Isko at saka si Robredo ang maglalaban sa second place. Yung problema, wala naman pong second placer yung presidente, mga kababayan. yan po yung nakakatawa dyan. Maglalaban na lamang po sila sa pangalawa na placer. Ayan po. Itong si Manny Pacquiao, mayroon siyang 4.04% at Lacson 3%. Ayan po. Kaya, ano pong gawin natin dito? Alangan balik rin natin itong survey. Yan po yung lumalabas sa survey. Oh. Mga kababayan, ngayon, ang sitwasyon ng kampanyang ito, sapagkat 13 days na lamang po ang natitira, itong mga opposition, nangangapa na ito, hindi na maintindihan kung ano ang gagawin nito. Ayan po. Sabi dito, BBM widens lead in April 20 to 22, Manila Bulletin Tangiri Survey. Ayan po. Despite, sabi dito, the turn of events on Easter Sunday, Tangiri has noted to changes in survey rankings of those running for president, noting that former Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. even further widened his lead over other presidential candidates. O, yun po. Lumalaki po ang survey ni Marcos. Oh. The joint press conference on April 17 that was attended by Senator Panfilo Ping Lacson, Manila Mayor Isko Moreno Dumaguso, and former Defense Secretary Norberto Gonzales was meant
to declare the presidential aspirants' commitment to push through with the respective candidates until the very end of the campaign season. Yan. Pero wala na po eh. Wala na pong magagawa ito. Lumalaki pa si Marcos ang lamang at ang masaklap dito si Lee di pangatlo na. Si Isko naman ang pangalawa. However, it took a different turn when accusation mostly from Moreno were hurled at Vice President Leni Robredo and her presidential campaign. Based on the results of the April 20 to 22 survey, Tsangiri cited that the notable difference since after the controversial press conference is the slight gain of Marcos' numbers with about 51% preparing him as top presidential candidate among the survey's voter respondents. This was up from 48% during the April 6 survey run. Nakita ninyo mga kababayan, tumataas pa. Marcos was consistently followed by Moreno, now at 20% compared to 24% previously, while Robredo was down to 18% from 20% previously. They were followed by Senator Manny Pacquiao, 4%, and Lacson, 3%. Ayan po. Isko still top second choice for president. Moreno also remained the top second choice presidential candidate and has the first chances amongst the other candidates. A pitted one-on-one against Marcos, Tsangiri said, similar to the previous Tsangiri survey run. Dumaguso remains to be the top second choice for president, according to 31%, down by 7% from the previous survey run or respondents, followed by Senator Panfilo Lacson, and almost 25%, a significant gain from 17% previously, then by former Senator Marcos at 15%, Tsangiri said. So wala na po. Tapos na po ang laban. So, pansamantala mga kabayan, ay idagdag ko lang ito pong isa na medyo ito po ay masalimot din na issue. Ito pong sinasabing pangalawang debate ng itinakda ng Comelec ay hindi po natutuluyan. Anyway, nabasa natin yan nung pang last week pa po yan, yung news na yan. Kaya lang, hindi natin binigyan ng pansin yan kasi nga akala ko magkatotoo na yung second debate ng Comelec. Hindi pala po. Ito po ngayon ay hindi po matutuloy kasi nga itong Sofitel Hotel ay naningil ng kabayaran sapagkat 14 million po pala ang bayad noon at parang naunahan lang yata ng 6 million. Itong hindi nabayaran ang Sofitel. Kaya po medyo na-hold at ngayon ay sinabi na ng Comelec na hindi na yata matuloy itong debating ito kasi nga hindi po nabayaran. Hindi nabayaran yung promoter, tawag nun? Hindi nabayaran ng 14 million yung Sofitel Hotel. Siyempre po, alam mo, pagka nagpa-schedule ka dyan, kasama dyan po yung contract dyan sa pagkain. Di naman po pwedeng di kakain dyan. Kasama na po yun. At yung venue na yan. Hindi na po matutuloy yung debate na yan. At saka, nakita ko, yung Comelec debate ay boring. At saka mismo yung mga presidential candidates natin, parang hindi na rin
aatin. Dahil nga daw boring. Sabi nga ni Ping Lacson, boring daw yung debate ng Comelec. Yan po yung nangyari mga kababayan. Pero alam mo, itong debate ng nangyayari mga kababayan ay sobra-sobra na po yan. Dapat ang debate ng president for candidate ay isang beses lang. Tulad sa Amerika ay isang beses lang. Kasi kung maraming debates, siyempre mauubusan naman ang bala ng ating mga kandidato dyan. Kasi maraming itinatatanong, paulit-ulit. Ay nakakasawa nga naman po. Kaya para sa akin lang, dapat iisa lang ang debate. Ganun lang. Kaya ang problema ngayon, ang debating ito, di na matutuloy ito. Kahil nga sa hindi na bayaran yung Sofitel Hotel. Naunahan lang ng 6 million at 14 million pala lahat ang bayad nito. So, pansamantala mga kabayan, hanggang susunod po natin na video. At maraming salamat po sa inyong panonood. At hanggang susunod po nating video. God bless all.